So, ano tong position equation o yung position function? Pag magsosolve ka ng motion problem sa differential calculus, yun yung given na parate. Yun yung given na parate sa problem. Yun yung i-differentiate mo para makuha mo yung velocity, and then i-differentiate, i-differentiate mo yun para makuha mo yung velocity, then yung second derivative nun is yung acceleration, and then yung third yun yung jerk. So, yun yung equation na given. So, yun din tinatawag nilang displacement. Okay? Kasi yung usually nakikita ko sa YouTube, yung number, kung ang problem is halimbawa yung isang bola na hinulog sa isang mataas na building, actually yung constant doon, yung whole number doon, yun yung height ng building. Kasi starting from rest yung object. So yung position equation o yung position function given na parati sa problem, yan yung laging may t. Yung may variable na letter t parati. Diba? 6t squared, 63 cube, 6t squared, kaka 60 cube plus 10, ganyan, plus 10t squared plus 4, mga ganun. Yun yung laging given sa problem. Yun yung given sa equation, yun yung given sa problem. Pero pag sinabi pwede mo rin siyang i-abbreviate as x of t or y of t. Pag x, nagta-travel siya or nag-o-occur yung problem along the x-axis, and pag nilagay mo namang siyang y of t, nag-o-occur siya in the y-axis. So, pumapasok pa rin doon yung knowledge natin sa Cartesian coordinate system o dun sa XY plane na tinatawag. Na parte pa rin ng math actually. Pumapasok pa rin dun yung x and y coordinates. So, yun lang. Kasi, alangan namang natin yung velocity, acceleration, and jerk, and then yung crackle, pop, and then yung bounce, tapos tong position function, kakalimutan natin. Siyempre, hindi, para kompleto. No? So, yun lang po.